hindi kayo mangkukulam. Mukhang galit na galit ang lola mo ah. Huwag mo akong kakalimutan ha. Ang orasyon, hindi ko maalala. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Isang mapagpalang gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig ngayon sa kwentong takipsilim. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa tunay na pangyayari. Ito po ay personal kong karanasan noong bata pa ako. Medyo sentimental po ang kwentong ito para sa akin dahil tungkol po ito sa pinakamamahal kong lolo. Ako po si Samira, half Filipino, half Black African. Anak ako ng nanay kong si Lilay sa isang Aprikano na naging amo niya noon sa Guam nang siya ay magtrabaho doon sa isang pabrika. Isinilang ako sa Guam, pero dito na sa Canlaon, Negros Oriental lumaki. Dahil hindi pinanagutan ng ama ko ang nanay ko, ang lolo Didoy ko na tatay ng nanay ko ang tumayong ama ko noong kabataan ko. Si Lolo Didoy na maagang nagkaroon ng sakit na Alzheimer's. Bumisita sa Balete, nagpunta sa bayan, naglakad sa palengke, bumili ng regalo. Tay, saan na naman ba kayo nang galing? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo magpapasama kayo kung gusto ninyong lumabas? Shh! Huwag kang maingay, Lilay. Sinusulat ko nga dito sa notebook ko kung saan ako nagpunta kanina para hindi ko makalimutan. Hindi biro ang sakit nyo, Tay. Hindi na kayo dapat lumalabas pa ng bahay ng mag-isa. Mamaya niyan, hindi na kayo makabalik dito sa bahay. Anong hindi makakabalik? Eto, sinulat ko dito ang pangalan at address ko sa notebook ko. Ako si Didoy Macasiano, 70 taong gulang. May Alzheimer's disease ako. Nakatira ako sa Purok 7. Oh, anak, bakit ang aga mong umuwi? Hindi ba hanggang alas 5 ng hapon ng klase mo? Ayoko nang pumasok, Nay. Samira, apo. Halika, dali. Bakit, Lolo? Ano yan? Regalo ko sa'yo. Sukat mo. Bagay na bagay sa yung blusa na yan. Lolo, bumili na naman kayo ng regalo. Sa susunod na buwan pang birthday ko, diba? Baka kasi makalimutan ko. Magtampo ka pa sa akin. Oh, bakit malungkot ka, Apo? Pinagdiskitahan ka na naman nila sa eskwelahan, ano? Ano pa nga bang bago, Nay? Hindi na yata ako talaga tatantanan ng kaklase kong si Venus. Ng PE teacher namin si Mr. Ususan. Palagi na lang nila akong nilalait at pinagtatawanan. Apo, maganda ka. Ikaw ang pinakamagandang babae dito sa Canlaon.
May maganda bang pinandidirihan? May maganda bang pinagtatawanan, Lo? Porkit afro ang buho ko, may timang balat, malapad ang mga labi ko, busarga ang ilong ko at malaki ang balakang ko. Dapat na nila akong tawaging maligno? Yan din ang turing nila sa akin dati. Tinatawag nila akong mangkukulam dahil kakaiba ang itsura ko. Mahaba ang itim na buhok, habaan ng baba, ukot at ubod ng payat. Mukha raw akong bruha. Ayan na naman kayo, Tay, sa mga imbento niyong kwento eh. Lalaki kayo, hindi kayo babae, at hindi kayo mangkukulam. Tigil niyo na yung kakakwento sa apo ninyo ng mga naiisip niyong kababalaghan. Nagsasabi ako ng totoo, Lilay. Bakit ba hindi kayo naniniwala na dati akong babae na nakatira malapit sa isang puno ng balete? Gutom lang yan, Tay. Halina't mananghalian na tayo. Simula nang magkaroon ng Alzheimer's disease ang lolo Didoy ko ay hindi na siya tumigil sa kakakwento tungkol sa nakaraan niya. Nabuhay raw siya noong panahon ng mga Kastila sa isang madawag na lugar na may puno ng balete. Palagi niyang sinasabi na may kapangyarihan raw siya noong unang panahon. Isang kapangyarihan na pinipigilan niyang makasakit ng kapwa. Dahil palagi akong nabubuli noong 12 anyos ako, si Lolo Didoy ang naging matalik kong kaibigan at tagapagtanggol. Hinahatid niya ako sa eskwelahan at lihim niya akong pinapanood habang minamaltrato ako ng kaklase ko at ng sarili kong teacher. Isang araw, Class, form a straight line at magsisimula ng warm-up exercises natin. Lo, anong ginagawa niyo dito sa campus? Bawal po kayo dito sa loob. Gusto ko makita itong mga taong nangahapi sa'yo. Sige na po, pumila ka na. Dito lang ako sa ilalim ng puno. Hoy! Ulit bang tinubuan ng balakang? Yan bang huklubang matandang yan ang lolo mong sinto-sinto? Venus, hindi sinto-sinto ang lolo Didoy ko. Anong tawag mo dyan? Ulyaling nuno sa punso? In fairness, mas mukhang tao sa iyong lolo mo. Ikaw mukhang malignong tinubuan ng bulbul sa ulo eh. Venus, buka nga mo. Halika na kayo at magsisimula na ang PE class natin. Yes, sir. Samira? Samira, nandiyan ka ba? Nandito po ako, sir, sa harapan ninyo. Ay, naku, mabuti nagsalita ka. Hindi kasi kita makita sa sobrang itim mo. Sa gitna ng tawanan at sigawan sa gitna ng quadrangle ay may isang mabigat na bato na tumama sa noo ng PE teacher ko. Aray! Hindi na kayo nagbago. Ilang henerasyon na ang lumipas. Pero mas lalo lang kayo naging mapanakit sa aming lahi. Tandaan niyo ang araw na ito. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Sir! Tumugtog ang noo ninyo! Hayop kang matanda ka! Sir! Wag ang lolo ko! Mabilis akong kinaladkad ng lolo Didoy ko papalabas ng eskwelahan. Hindi siya makapagsalita sa sobrang galit. Pumara siya ng tricycle pero sa kasamaang palad, ang alaskador at bastos na si Pedli ang huminto sa amin. Galit na itinulak ako ng lolo ko pasakay sa tricycle. Pumarurot ang tricycle pauwi sa bahay namin.
Miss Ganda, mukhang galit na galit ang lolo mo ah. Bakit? Ngayon niya lang ba na-realize na may apo siyang negrang tutong? Kitang-kita ko kung paano titigan ng lolo ko ang tricycle driver na si Pedley. Namula na ang mukha niya sa sobrang ngit-ngit. Unatin nyo kasi buhok ng apo nyo, lo, para hindi pinagtatawanan ng mga tao. Tsaka escobahin nyo ang balat, tapos ikulan nyo para pumuti ng konti. Pedley, tama na. Ipara mo na lang dyan sa gate namin tong tricycle mo. Miss Ganda, magpaputi ka kasi. Sayang ang balakang mo, oh. Pedley, ano ba? Kitang-kita ni Lolo Didoy kung paano ako hinipuan sa puwet ni Pedley nang bumaba kami ng tricycle. Sa totoo lang, hindi unang beses na ginawa yun ni Pedley sa akin, Sir Jupiter. Sa tuwing sasakay ako sa tricycle niya, hinihipuan niya ako sa masiselang parte ng katawan ko. Wala akong masumbungan kasi natatakot lang akong mapagtawanan. Pagdating namin sa bahay ay agad na tumungo si Lolo Didoy sa kwarto niya at binuksan ang luma niyang baul. Inilabas niya ang mga itim na kandila, porselanang planggana at chalk. Maya-maya pa ay mabilis siyang gumuhit sa pamamagitan ng chalk sa sahig. Isang malaking bilog na may hugis tala sa loob. Itinirik niya ang mga kandila paikot sa malaking bilog at umupo sa gitna nito. Pumikit siya at bumulong-bulong. Hindi ko maalala. Bakit? Bakit hindi ko maalala? Ang alin, Lolo? Ang orasyon. Hindi ko maalala. Hindi ko mabigkas. Pero alam ko yun. Dati. Sinasabi ko yun dati. Wala akong maalala. Wala. Niyakap ko ang lolo ko para pakalmahin siya, pero itinulak niya ako papalayo. Kinuha niya ang notebook niya at nagpunta sa veranda. Doon, tahimik siyang nagsulat habang pilit na inaalala ang isang bagay na siya lang ang may alam. Hinayaan ko siyang mapag-isa. Hanggang sa nakita ko na lang na nagkulong siya sa kwarto niya buong magdamag. Lumipas ang ilang gabi. Sinisilip ko si Lolo sa kwarto niya. Wala siyang tigil sa kakabigkas ng mga salitang noon ko lang narinig. Gamit ang porselanang planggana, nagtawas siya habang nag-oorasyon. Halos 2 linggo niyang ginawa yun hanggang sa... Samira, hindi ka na pala pumapasok sa eskwela? Pinatawag ako ng advisor mo kanina lang. Anong sabi ng teacher ko, Nay? Ikaw ang sinisisi nila sa nangyari kay Venus at sa PE teacher mo. Anong nangyari sa kanila, Nay? Si Venus. Bigla na lang daw tumatawa ng walang dahilan. Parang nabaliw. Kinakain ang sariling buhok. Nagwawala kapag inaawat. At si Mr. Ususan, yung teacher mo sa PE, biglang tinubuan ng maraming bukol sa buong katawan. Mga bukol na may mukha. Pinagamot na raw sa ospital pero ayaw tumigil ng pagpulandit ng nana. Anak, anong nangyari nung huling pumasok ka? Bakit ikaw sinasabi nilang may kagagawa nun sa kanila? Ako ang sisihin nila at wag ang apo ko.
Dahil ako ang kumulam sa kanila at hindi si Samira. Tay, ganyan na ba kalalang Alzheimer's nyo para sabihin ninyo yan? Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Lolo, totoo bang sinabi nyo? Kayong kumulam sa kanila? At yung pedli na yan, itagaan nyo sa bato. Mapuputulan ng kamay ang manyak na yan. Ano? Lumipas ang 2 araw. Lumaganap na ang balita sa buong barangay namin. Ang tricycle driver na si Pedli naputulan ng 2 kamay nang mahagip ng malaking truck ang tricycle na minamaneho niya sa highway. Tay! Alam niyo na bang balita? Hindi mo na kailangang sabihin. Naputulan nga ng kamay si Pedli. Nung kinagabihan ng araw ding yun, masinsinan kong kinausap ang lolo ko, Sir Jupiter. Nasa veranda siya noon at nagsusulat sa notebook niya nang bigyan ko siya ng mainit na baso ng gatas. Babalik ako bukas sa bahay ko. Isasama ko ang apo ko. Lolo, inumin niyo tong gatas para makatulog kayo ng mahimbing. Salamat, apo. Matulog ka na maaga, ha? Aalis tayo bukas. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko, dati. Isasama kita doon para alam mo ang gagawin mo kapag tuluyan na akong mawalan ng alaala. Lolo, huwag niyo sabihin yan. Hindi ka pwedeng makalimot. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Hindi ako makakalimot basta ibabalik mo ko sa kung saan ako nakaisip. Sikreto nating dalawa ito, ha? Hindi nila pwedeng malaman na ako si Saturnina at dati akong mangkukulam. Nang hilakbot ako sa sinabi ng lolo Didoy ko, Sir Jupiter. Parang hindi na siya yung lolo na nakilala ko. Mas lalo akong nanghilakbot nang dalhin niya ako sa ngayong kilala na sa pangalang Canlaon Century Balete Tree. Tinungo namin ang ilalim ng malaking puno ng balete at doon nagsimulang magkwento ang lolo ko. Panahon ng sinaunang Kastila noon, nakatirik ang maliit kong dampa sa banda roon. Mag-isa lang akong namumuhay, walang asawa, walang mga anak, walang pamilya at mga kaibigan. Kinamumuhian ako ng buong bayan dahil sa lahat ng babae. Ako ang kakaibang itsura at pananahimik. Kung tawagin nila ako ay Saturninang mangkukulam. Isang gabi, kinaladkad nila ako papalabas ng aking dampa at dito ko sa puno ng balete na ito binigti at sinunog ng buhay ang mga taong bayan. Ibinigti? Sinunog ng buhay? Lolo, paano niyo naiisip ang ganyang kwento? Dahil yun ang kwento ng buhay ko. Yun ang katotohanan, apo. Walang kamatayan ng aking kaluluwa at
kahit sa susunod kong buhay, hahanapin kita para alagaan at protektahan. Huwag mo lang sana akong kakalimutan, Samira. At kung sakaling ako ang makalimot, dalhin mo lamang ako dito at magbabalik ang lahat ng alaala ko. Naluha ako sa sinabing yun ng lolo Didoy ko. Umuwi kami noon nang magkahawak ang kamay hanggang sa pagtulog. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon na parang magnanakaw, Sir Jupiter. Nagising na lang kami ni Nanay na wala na si Lolo Didoy sa loob ng bahay. Hinanap namin siya sa buong barangay, ngunit hindi namin siya natagpuan. Wala na rin ang notebook na palagi niyang dala-dala. Nasaan na kayo? Samira, ang lolo mo! Nawawala! Lolo Didoy! Lumipas ang mga araw, ang ilang linggo, ang mga buwan at taon. Pero hindi na namin nakita pa si Lolo Didoy, Sir Jupiter. Para akong sinakluban ng langit at lupa noon dahil ang tanging taong kakampi ko ay tuluyan nang nawala sa akin. Gabi-gabi pumapasok ako sa silid niya para sindihan ang mga nakatirik na itim na kandila sa sahig. Doon ako nagdarasal sa gitna ng drinowing niyang sirkulo. Humihiling na muli siyang bumalik sa amin. 7 mahahabang taon ang lumipas, walang Lolo Didoy na natagpuan. Hindi namin alam kung buhay pa siya o patay na. Hanggang sa Anong kailangan mo, Ineng? isang maliit na batang babae na may mahabang itim na buhok ang tumambad sa amin. Nakasuot ito ng puting bestida na sunog ang laylayan at mga manggas. Parang pinahira ng uling ang damit ng bata. Nawawala ka ba, bata? Saan ka nakatira? Dito. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay namin ang batang walang sapin sa paa. Parang kabisadong-kabisado niya ang loob ng bahay namin. Pumasok siya sa loob ng kwarto ng Lolo Didoy ko at humiga sa kama nito. Bata, anong pangalan mo? Isara mo muna ang pintuan, Samira. Gusto kong matulog. Pagod na pagod ako. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig kong bigkasin niya ang pangalan ko. Nagulat na lang ako nang siya na mismo ang nagsarado ng pinto. Nagkulong ang bata sa loob ng kwarto ni Lolo magdamag. Hindi namin siya mapalabas ng bahay hanggang sa sumapit ang kinaumagahan. Lumabas siya ng kwarto na suot ang mahabang pajama ng lolo ko. Bata, sino ka ba? At bakit ka nandito? Suot mo pa ang pajama ng lolo ko. Shh! Huwag ka maingay. May hinahanap ako.
Anong hinahanap mo, bata? Lilay, nakita mo ba yung notebook ko? Hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. Kinilabutan kaming mag-ina nang titigan kami ng bata. Tay? Tumakbo ang bata sa veranda at umupo sa upuan ng lolo Didoy ko. Samira, bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang feeling ko, matagal ko na siyang kilala. Patawarin niyo ako. Umalis ako ng bahay na hindi nagpapaalam. Sino ka bang bata ka talaga? At anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Bahay natin. Nay, para siyang si Lolo magsalita. Hinanap niyo ba ako? Ikaw, Apo, nakalimutan mo na ba ako? Hindi ko naiwasan ang hindi maluha sa tanong ng misteryosong bata. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Lolo Didoy, ikaw ba yan? Saan ka nagpunta? Ano nangyari sa'yo? May kaibigan si Pedli. Isang matangkad na lalaking tricycle driver din. Dinala nila ako sa talampas. Malapit sa bangin. Diyos ko, Lolo, ikaw nga ba yan? Pinagbog ako ng lalaki habang pinapanood ni Pedli. Walang ibang tao sa talampas kahit sumigaw ako. Walang makarinig. Inuhusan nila ako ng gaas. Nagsindi ng sigarilyo yung lalaki at sinubo kay Pedli. Bigla na lang nagliyab ang buo kong katawan. Sinunok nila ako, Apo. Sinunok nila ako ng buhay. Sino ka ba talagang bata ka? Ano yung inventong sinasabi mo? Sinasabi ko na sa inyo lahat ng naaalala ko. Dahil baka makalimutan ko. Nasaan na nga ba yung notebook ko? Samira, hindi kaya naiwan natin sa puno ng balete? Diyos ko, Lolo Didoy, ikaw nga yan! Tao po. Tao po. Sino po sila? Ako po si Elvis. Taga-kabilang purok po ako. Itatanong ko lang kung may nakita kayong batang babae na 7 taong gulang. Mahaba ang buhok. Maliit lang siya. Payat. Hindi nakapagsalita ang nanay ko, Sir Jupiter. Pinapasok niya ang lalaki at dinala sa veranda. Halos mapatalon ito nang makita ang batang kanina pa namin kausap. Diyos ko. Eliza, anak ko. Salamat sa Diyos na tagpuan na kita, anak. Napakunot noo kami nang makita naming nagsasign language ang lalaki habang kausap ang batang babae na kinupkup namin. Ang batang babae na Eliza pala ang pangalan. Bakit ka lumayo sa akin, anak? Nasaktan ka ba nung sunog? Hinahanap ka namin ng mama mo. Dito ka lang pala nagpunta, Eliza. Anak niyo siya? Opo. Anak ko po si Eliza. Bakit nagsasign language ka sa anak mo? Pinanganak kasi na Pipi at Bingi si Eliza. Pipi? Hindi nagsasalita. Imposible. Kausap lang namin siya kanina. Ha? Imposible po yun. Inborn po siyang Pipi at Bingi. 7 years old pa lang siya ngayon. Nagkaroon kasi ng malaking sunog sa lugar namin. Siguro natakot siya sa apoy kaya lumayo. At saka napadpad dito sa inyo. Muling nag-sign language ang lalaki sa anak niyang si Eliza.
Anak, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Huwag ka nang mawawala, okay? Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa anak ko. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Walang anuman. Para kaming minulto nung mga oras na iyon. Hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari. Hindi kami nakapagsalita ni nanay sa narinig namin mula sa lalaki. Lumabas silang mag-ama ng bahay namin na magkahawak kamay. Nay, naniniwala ako na si Lolo yung nasa katawan ng bata na yon. 7 years nang nawawala ang Lolo. 7 years old pa lang ang bata. Anong gusto mong tumbukin, anak? Nag-reincarnate si Lolo sa katawan ng batang si Eliza. Naguluhan lalo si nanay sa sinabi ko. Pero tinulungan ko siyang iproseso ang lahat ng pangyayari. Inuna naming kumpirmahin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng lolo ko. Pinuntahan namin si Pedli sa bahay nila. Pero nabigo kami dahil matagal na raw itong lumipat sa Maynila. Nagpunta kami sa Talampas pero wala kaming nakitang bangkay ng lolo ko dun. Hanggang sa... Samira! Bakit, Nay? Tignan mo yung nabubulok na notebook doon sa batuhan. Hindi ba't sa lolo mo yun? Kumpirmado. Sa lolo Didoy ko nga ang notebook na natagpuan namin sa Talampas. Nireport namin sa mga pulis ang posibleng dahilan ng kamatayan ng lolo ko. Pero walang aksyon na ginawa ang pulisya. Hindi na namin nahabol si Pedli at hindi na rin natagpuan ang kaibigan nito na kasangkot sa pagpatay sa lolo ko. Pinilit ko ang nanay ko na hanapin ang batang si Eliza sa kabilang purok. Pero kahit saan kami magtanong, wala raw silang kilalang mag-amang Elvis at Eliza na nakatira doon. Ang nakakatakot sa lahat, wala raw sunog na naganap sa purok nila. Naging misteryosong palaisipan sa akin ang lahat, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung reincarnation nga ni Lolo Didoy si Eliza. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na si Lolo Didoy yung nakipag-usap sa amin ng nanay ko. Sa ngayon ay bumibisita na lang ako sa Canlaon Century Balete Tree na matatagpuan po dito sa probinsya namin sa Lumapaw, Negros Oriental sa tuwing namimiss ko ang Lolo Didoy ko. Hinding-hindi ko po siya makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Maging sa panahon ngayon o sa susunod nating buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.